Matapos ang pagpasok ni Shin sa JAA Underground Prison, ngayon na i-review na natin ang chapter 183 and 184 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksihan na natin ang susunod na mangyari matapos ang isang one-sided na laban sa pagitan ni Shin at Joe Shackles. Na kung saan ay sa chapter na ito ay dito nyo masasaksihan sa kung gaano na ba kalakas at nakakatakot si Shin bilang isang kalaban mga kaibigan. Kaya na may this is Mr. Mike at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kina Shin na naliligo na sabing magbabayad daw talaga sa kanya ang chief guard na yon. Tanong naman ni Hiske na malakas ba raw talaga ang lalaking yon? Sagot naman ni Boiled na kalimutan mo na yan Shin kasi napakalayo raw ng agwat ni Shin at ni Joe. Tanong naman ni Shin na ano ba raw talaga ang ibig sabihin ni Boiled? Paliwanag naman ni Boiled na si Joe Shackles ay kabilang raw noon sa JAA Special Detachment Unit, isang special counterterrorism na unit na one level below lang daw ang lakas ng mga to kumpara sa order. Na si Joe ay isa raw noon sa top assassins sa mga assassin amazing ranking. At sa panahong yun ay sinasabing si Joro ang lalaking may lakas na pinakamalapit daw sa lakas ng isang order member. Nakuha naman natin siya ni Shin nang sinabi ni Boiled ang salitang order. Kaya sa kanyang isipan sabi niya na order. Tanong naman ni Hiske na bakit nasa prison na raw ngayon itong si Joe. Sagot naman ni Boiled na di raw niya alam pero masasabi lang daw niya na kung ang lakas daw ni Shin ay di kayang talunin itong si Joe, then wag na raw itong umasa pa na makakasurvive pa ito sa ibaba pa nitong prison. Na mga balido talaga itong si Shin na bakit nagpunta raw mga to dito in the first place. Sagot naman ni Shin na upang lumakas daw sila. Nasabi naman ni Hiske na may isang tao rin daw silang gustong ma-meet sa lowest floor nitong prison. Sabi naman ni Boiled habang papalis na para lumakas hindi ka magiging malakas kung hindi ka nabuhay. Wala rin niyang silbi kung mapapatay ka lang. Hindi kita matutulungan kung ganyan. Sabi naman ni Shin na ang weird naman daw ni Boiled na hindi raw yun isang hard-boiled na salita. Na ganito pa raw talaga ito. Matapos niyan ay dito naman kay Atari ay sinabihan niya itong isang lalaki na si Daikyo na ipakita raw sa kanyang kamay nito na nang pinakita na ng lalaki ang kanyang kamay ay pinaso naman ni Atari ang palad nito gamit ang sigarilyo na ikinagulat naman ng lalaki pero paliwanag naman ni Atari na ang linya raw kasi sa palad nitong lalaki ay malas daw kaya iniba niya na lang ito. Nagtaka naman itong lalaki ng maya-maya pa may tumawag naman sa kanya na kanyang kapamilya na naging gulat niya na sinabi nito na gumaling na raw ang lola nito at nanalo pa raw siya sa lottery. Tinanong naman ng babaeng guard itong si Atari sa kung bakit malungkot daw ito. Nasagot naman ni Atari na may nakita lang daw kasi siyang masamang future. Kasi ngayon, sa araw daw na ito ay may at least 3 buhay daw ang mamamatay sa prison. At ang kanya pa naman daw predictions ay 100% na accurate talaga. Matapos niyan ay dito naman kina Shin na nasa isang malaking warehouse na parang freezer, makikita naman itong 3 na giniginaw. Nasabi naman ni Joe na malamig diba? Pasensya na. Masakit din para sa akin na gawin ito. Pero kailangan ko kayong parusahan. Yan daw kasi ang batas at ang order dito. Kasi kung wala naman daw ang dalawang yan, wala raw talagang kapayapaan diba? Pero wag daw mag-alala itong sina Shin kasi ang kailangan lang daw nitong gawin ay ang ilipat daw ang freight ng Dimano na nasa minus 30 degrees pa naman daw ang temperatura dito kaya dapat ay magmadali raw sila dahil kung hindi ay mamamatay daw sila sa lamig. Nagsalita na itong dalawa na ang head guard ay nakabantay daw talaga sa kanila. Nasabi naman itong isa na ang 3 yun ay pwede raw talaga mamatay ngayon kung hindi raw sila seswertehin. Na kung base raw sa manipis nilang mga damit ay masasabi niya na sobrang ginaw raw siguro ang pakiramdam nitong 3 ngayon. Maya pa sinaksak naman ni Joe ang balikat itong isa na sabing hoy, ba't di kayo nag-cheer sa mga kaibigan nyo? Kaya nag-cheer naman itong mga lalaki mga kaibigan na sabing kaya nyo yan, huwag kayong mamatay. Nasabi naman ni Joe na ganyan ang spirit ng isang team. Sabi naman dito ni Shin na sira ulo raw talaga ang guard na to. Maya pa bumagsak naman si Hiske kaya kinamusta siya ni Shin. Subalit di makasagot na maayos si Hiske dahil sa lamig. Inuchi dito na nga sila sinabihan ni Joe na ano raw ang ginagawa nito na magtrabaho na raw sila. Kaya sabi naman ni Shin na masyado na raw bumaba ngayon ang temperatura ng katawan ni Hiske na dapat ay ilabas na raw nila itong si Hiske. Sabi naman ni Joe na hindi raw pwede kaya nagmakaawa naman si Shin na isa raw kasing sniper si Hiske na kung mawawalan raw ito ng isang daliri dahil sa frostbite ay tapos na raw. Kaya sabi naman ni Joe na sabihin na natin na may 2 masasamang tao. Ang person A ay mahina raw kaya pinarusahan lang ito ng isang light punishment lang. Subalit dahil sa malakas daw ang person B ay tinorture pa raw ito at extreme talaga ang parusa. Na yan daw kanyang ibig sabihin dito na ang parusa ay dapat na fair daw sa lahat kundi ay magiging wala rin daw itong saysay. Kaya sabi naman ni Shin na pero wala naman daw ginawa si Hiske kaya siya na lang daw dito magtatrabaho sa trabaho ni Hiske. Kaya sabi naman ni Joe na sabihin na natin na may 2 tao na naka homeroom duty. Ang isa ay nakatulog daw. Na habang nagsasalita si Joe ay sabi naman ni Shin na tumahimik na raw ito at tigilan na raw yung mga prinsipyo ng pinagsasabi nito. Kaya sabi naman ni Boiled na tama na bata. Kung hindi natin ito matatapos ng maaga ay mamamatay talaga ang kaibigan mo. May kita naman na namuti na talaga ang mga mata ni Hiske kaya binigay naman ni Shin ang kanyang jacket at binalot niya ang katawan nito. Nasabing dyan ka lang muna Hiske. Magiging madali lang ito. Nasabi naman ni Hiske
Hiske habang giniginaw na ayos lang ako, Shin. Subalit sinipa naman siya ni Jo mga kaibigan dahilan na tumalsik ito. Nasabing bakit sinusuway mo ko kung sasakit pa raw ngayon ang kanyang bibig dahil sa stress ay magbabayad daw talaga si Shin. Kaya ngayon ay wala na raw magagawa si Shin sapagkat pinosas na siya rito mga kaibigan. Sabay sabing palamigin mo muna ang ulo mo, bata. Sabi naman nitong isa habang palis na si Jo na sir, mamamatay siya kung ganyan lang daw ang suot ni Shin. Kaya sabi naman ni Jo na wag kang sumumbat kundi papatayin kita. Nandito naman kay Bold ay sabi naman si Sipan nito na nakainis ka talaga, bata. Nag-alala naman dito si Hiske kay Shin. Sabi naman dito ni Jo na dinadamay niyo lang talaga ang isa't isa niyo. Nakagaya lang daw yan sa pagkakaroon ng bababang grade kasi nakikisama ka sa mga walang kwentang kaibigan. Maya-maya pa'y inactivate naman ni Shin ang kanyang ability at pinahinto ang lalaki na nasa harap niya gamit ang telepathy. Kaya natumba lalaki at nakasandal dito sa isa pang lalaki na sinabihan din ni Shin na huminto. At dito na naging parang domino mga kaibigan ng mga tao na pinahinto ni Shin na magkasunod namang bumagsak. Hanggang sa ang isa ay bumagsak at natamaan ng isang ladder na kung saan ay natumba naman ang ladder sa may fridge dahil na nagka-chain reaction na ngayon mga kaibigan na sabi naman ni Shin na mamatay ka. Sapagkat nabagsakan talaga ngayon mga kaibigan si Jo nitong mga nahulog na freight. Nalarama naman ang mga nasa loob at kinamusta si Jo. Ngumiti lang naman si Hiske at natuwa sa ginawa ni Shin. Nasabi naman nitong galit na si Jo na ano ba rong ginawa nitong maliit na batang si Shin. Tumawa lang naman si Shin na sabing ano naman daw ang kanya magagawa na natumba lang daw itong si Jo nang mag-isa lang dahil napaka-clumsy daw nito. Kaya't dali-daling tumayo si Jo na sabing anong ginawa mo? Sabi ko. Sabi naman ni Shin na sinabi ko na sa'yo na natalisod ka lang, diba? Kaya sabi naman ni Jo na ano bang problema mo? Bakit mo gusto mo talagang magpapansin? Sa edad mong yan ay huwag ka nang umasa na ipapamper pa kita. Nasabi naman ni Shin na sige, subukan mo. Kaya sabi naman ni Hiske na wag Shin, na sa mga poses daw na yan ay halos di na nga raw makakilos itong si Shin. Subalit sa pag-atake ni Jo ay naiwasan naman ni Shin ang atake nito. Kaya sabi naman sa isipan ni Jo na kakaiba ito. Mula raw sa distance na ito ay somehow naiiwasan pa rin ni Shin ang kanyang mga atake na para bang nababasa rin ito ang hinaharap. Nasabi naman ni Shin na ang bagal mo naman. May kita naman na may kinuha si Hiske at inihagis kay Shin na nakuha naman ni Shin na isang frozen na yellowtail na isda na ginamit naman niya para mahampas si Jo mga kaibigan. Kaya hinawakan naman ni Jo ang kanyang ulo at inamoy ito na sabing anlansa daw. Ang isda ay hindi raw isang sandata. Napatay raw talaga itong si Shin sa kanya. Sinabihan naman ni Bold si Hiske na hoy, mag-ingat ka. Kung tutulungan mo siya ay magbayad ka rin yan. Sagot naman ni Hiske na wala raw siyang pake. Nagulat naman si Bold na sabi naman ni Hiske na ang buhay daw ng kanyang kaibigan ay ang siyang nakataya raw ngayon. Kaya oo, tutulungan niya raw talaga si Shin. Kaya sabi naman si isipan ni Bold na bakit ba ang mga batang to ay napaka-hardboiled daw. Maya-maya pa nagpalabas naman ng maraming poses si Jo at nagawa niya managip at matali mga kaibigan itong si Shin gamit ito. Na kung saan ay napasigaw naman si Hiske sapagkat kinampas ni Jo si Shin mga kaibigan sa mga freight. Sabay may tinawagan naman siya na sabing hello, control room. Ako ito, ibagsak niyo na ang temperatura dito sa warehouse ng 10 degrees. Sabi naman ni Jo kay Shin na paumanhin bata. Inaasahan ko pa naman na mababago pa kita. Pero sumusobra ka na eh. Sinubukan naman ni Shin dito na pahintuin si Jo gamit ang kanyang ability pero wala itong epekto mga kaibigan at nagawa pa rin siyang atake gamit ang frozen na isda. Nasabi naman ni Jo na ngayon ay natutuwa na raw siya. Hindi raw kasi niya hate ang pagtutorture sa mga batang matitigas ang mga ulo na kagaya raw ni Shin. Na nakukuha ba raw ito ngayon ni Shin? Maya-maya pa ibinaba na nga ang temperatura kaya sabi naman si Sipa ni Shin na hindi. Nagsisimula nang mag-freeze ang katawan ko na kung makakawala lang daw sana siya dito sa poses na ito. Sabi naman ni Hiske na kaya mo yan Shin, ililigtas pa kita. Sapagkat dito na naganda si John na sabing ngayon, paano kaya kita papatayin? Na nang ini-expect na sana ni Shin na matatamaan siya ay bigla namang pumalit na si Bold at isinakripisyo ang kanyang sarili. Bagay na ikinagulat naman ng gusto ni Shin. Kaya sabi naman ni Jo na punong-puno na ako Bold. Pati ba ikaw? Bakit ba? Alam mo naman kung anong mangyayari kung susobra ka, diba? Sagot naman ni Bold na wala na raw siyang pake. Tugon naman ni Jo na ano? Nasabi naman si Sipa ni Bold nang matapos daw siyang matalo noon sa Sakamoto ay nag-iba na raw ang lahat na kinuha niya raw ang isang illegal na trabaho at simula daw noon ay napunta na lang daw siya rito. Pero habang nakikita niya na pinagtatanggol daw ni Shin ang isa't isa ay nare-remind naman daw siya sa kung ano raw talaga ang isang hard-boiled. Sabay dito na pinakawalan ni Bold si Shin mula sa pagkakatali na gamit lamang ang kanyang bare hands mga kaibigan. Kaya namangha naman sila sa lakas ni Bold na ngayon bumagsak na. Nasabi naman ni Shin na huwag ka munang susuko Bold. Naghanda naman si Jo na sabing tama na, tapos na. Poprotektahan ko talaga ang kapayapaan sa floor na ito. Sabay inatake niya si Shin na naiwasan naman ito. Nasabi naman si Sipa ni Shin na nasa disadvantage na talaga siya ngayon kasi wala rin daw siyang armas. At dahil daw sa napakalamig na ng temperatura, kung hindi raw siya mag-a-act sa napakabilis na paraan ay mapapagod lang daw siya. Subalit may naalala naman siya kanina na nung may tinawagan tong si Jo na ang control room daw na posibleng malapit daw talaga sa warehouse ang control room na yon. Kaya ipinikit na ni Shin ang kanyang mga mata at nag-focus para mahanap ang control room. Kaya sabi naman ni Jo na ano to, susuko ka na. Maya-maya pa nahanap na nga ni Shin ang control room at binigyan ng komanda ang lalaki na sirain ang control system. Kaya
tinira niya ito na ipinagtataka naman ng kasama nito. Dahilan na biglang namatay yung ilaw na ikinagulat naman ng lahat na sabing blackout daw. Sabi naman ni Joe na ano ba rong nangyayari? Sino ba raw ang nag-pull sa breaker? May kita naman si Joe na nahihirapan kasi wala siyang nakikita dito, pero sabi dito sa kanyang sarili na wala rin naman daw nakikita ngayon si Shin, na kung makakaalis lang daw siya dito bago raw bumalik ang ilaw, na nag-iisip pa lamang siya sa mga bagay na yan. Ay sabi naman ni Shin, nakalimutan mo yan, ang iyong anxiety ay nasa palad ko na, nababasa ko na ng perpekto ang posisyon mo. Sabay dito na sinuntok ng napakalakas ni Shin itong si Joe, na sa pagbalik nitong ilaw mga kaibigan ay may kita na inupuan na nga ni Shin si Joe, na sabing bumalik na raw ang power. Sabi naman ni Joe na ang lamig, pakiusap, huwag mo akong patayin. Sagot naman ni Shin na hindi ko naman balak yan, pero ang kapalit nito ay ilipat mo kami sa B2 o basement 2. Matapos yan ay dito naman sa lowest floor ay iniisip ngayon ng babae ang nasabi ni Atari kanina patungkol sa 3 tao raw na mamamatay ngayon sa loob ng prison, na ano raw kaya mangyayari sa hula ni Miss Atari, na 100% accurate pa naman daw ang prediction nito, kaya dapat na prepared daw sila dito. May nakita naman itong isang guard na 3 patay na ipis na nakakadiri raw, na sabi naman ni Atari na diba? So, antindi ng ginawa ni Shin mga kaibigan, pero ano kaya ang naghihintay sa kanila ngayong ililipat na sila sa lower ground? Well, ang lahat ng mga paparating pa lang ng mga malalakas na kalaban at matinding bakbakan ay masasaksiyan natin sa susunod na mga chapter, kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kiligat ang like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.